She began her academic journey at Karangkang Elementary School from grades 1 to 5 and later graduated from Pacol Elementary School in year 2000 with outstanding and service awards. In high school, she continued to shine, graduating as valedictorian from Oroteo Fidelis City Hall. She pursued college at Ateneo Dinaga University, taking computer management and accountancy, and later earned a diploma in business computing in 2007. A consistent academic achiever, she was also a varsity lawn tennis player and received a service award for her dedication. Her professional career began in the Philippines, working as a quality assurance inspector for top electronics companies such as Nidec and Hitachi in Olongapo City. But her drive and ambition didn't stop there. She took her talents overseas, working in the United Arab Emirates for over a decade. She served as a restaurant supervisor for Bloomsbury Cake and Restaurant for 10 years, where she was recognized as Best Employee in 2015 and 2021. She also became a restaurant store in charge at La Brioche Cafe, how do you pronounce this in German, or German ito, and later rose to the position of events and catering supervisor in charge at Capital Catering and Services, part of the prestigious ADNEC Group, a government-owned company in the UAE. She holds a business management certificate and a certificate in food and beverage services, and continues to inspire those around her with her leadership and dedication. Beyond her career, she is a loving wife to Mr. Ryan Ian Samson Sandoval and a devoted mother to Clark Cian Agripa Sandoval and Ian Cedric Sandoval. Her story is a living testament to what hard work, strong values, and a passion for excellence can achieve. Let us give our round of applause to our guest speaker in this event, Mrs. April Saina Agripa Sandoval. Maray na aldaw po sa inyo gawos. Thank you, Ma'am Grace. So, sa mga guests po na kaibaho po niyan. And sa mga teachers, sa mga butihing teachers, and sa proud parents. Especially po sa mga completers at sa mga awardees. Sa mga parents, good afternoon po. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa ating mahal na Panginoon at nagtipon-tipon tayo sa malagang araw na ito. Sa mga bata, kinder graduates, congratulations, nalagpasan nila ang unang hakbang ng hamon ng buhay. Ito yung hukto ng pagbabago at ang simpleng tulay sa pagitan ng natutunan nila sa bahay at sa formal na edukasyon. Sa mga magulang, sobrang salamat po. Kahit sobrang busy sila sa araw-araw ng paghahanap buhay, patuloy pa rin ang paggabay at pagsuporta sa anak. Sa mga butihing guro, salamat po sa pagtsatsaga at sa mahabang pasensya. Sa araw-araw na pagtuturo, hindi kayo tumitigil at ginagawa niyo po lahat ang paraan at sinisigurado na matuto ang mga bata. Naalala ko po, nung last ng uwi ko, yung anak ko, si Cedric, hindi pa siya marunong magsulat, magbasa, pero ngayon ang galing na magbasa. Thank you po, Ma'am Des. Sabi niya po, mamimiss ka daw po nila.
Same din po sa mga awards sa mga students. Mamimiss nila ang mga teachers nila. Ano ko si teacher? Ang ganda ng tema natin sa araw na ito. Henerasyon ng pagkakaisa, kaagapay sa bagong Pilipinas. Ang bilis ng panahon, ang laki at dami ng pinagbago sa pamumuhay noon at ngayon. Paulit-ulit natin sinasabi at naririnig na ang kabataan, kayo ang henerasyon, kayo ang pag-asa at kinabukasan ng ating bayan. Nasa mga kamay ng bawat isa sa atin ang pag-unlad at pag-asenso. Ang edukasyon ang pinakapundasyon para matapang na natin harapin ang hapon ng buhay. Mga kabataan, mga students, sikapin niyo makapagtapos ng inyong pag-aaral para magkaroon kayong sapat na kaalaman at kakayahan. Ito ay paghahanda para sa inyong kinabukasan. Ang pagkakaisa ay nagmumula sa loob ng tahanan at paaralan upang maging isang mabuting mamayan at sa lipunan tungo sa pagkakaisa. Gamitin niyo ang inyong mga kakayahan, ipamalas niyo ang inyong mga talento, mangarap kayo ng mataas, dedikasyon sa bawat ginagawa sa buhay. Nasa kamay natin, bawat isa ang pagbabago, anuman ang sitwasyon natin sa buhay. Lahat tayo ay may kanya-kanyang pangarap. Nasa mga kamay natin ang pagbabago. Hindi hadlang ang kahirapan para maabot natin ang mga pangarap natin sa buhay. Mga kabataan, mga estudyante, andyan ang ating mga magulang na ginagawa nila ang lahat ng maraos at sinisikap na makapagtapos kayo sa pag-aaral. Paulit-ulit natin sinasabi na ang edukasyon lamang ang maipamamana ng mga magulang na darating ang panahon na magtatapos kayo dito sa elementarya, sa high school at sa kolehiyo. Saan man kayo mapunta at dalhin ang inyong mga pangarap, lakas loob at matapang ninyo harapin ang hamon ng buhay. Nagpapasalamat po ako at naging parte ako ng isa sa malawang okasyon na ito. Nakapag-share ng kaunting inspirasyon sa mga kabataan. Wala man po ako masyadong may pagmamalaki pa. Meron lang po ako masayang pamilya, nagkakaisa at sama-samang hinaharap ang hamon ng buhay. Nagkakaisa, harapin ang pangarap sa kinabukasan. Naalala ko po, dati isa din po ako nakaupo dyan, munting estudyante. Ang isip ko lang noon ay mag-aral sa school at pag-uwi, tumulong sa mga gawaing bahay. Mahirap lang po kami. Halos lang po siguro dito, alam yung sitwasyon ng buhay namin. Trabaho po ng mama ko ay pagugupit. At papa ko naman po sa sideline niya mag-landscape. Minsan po nagla-landscape siya dito sa school noon. Nagtinda rin po siya noon ng isda, bukog. Minsan pag pinya-friend siya, nagtitinda din po siya. So, yung mama ko, dumadaan pa siya sa kabilang bayan sa Pahol. Naglalakad pa po kami dyan sa likod, naalala ko. Para tipid sa pamasahe, dito may daan sa likod. Gabi na siya umuwi. Apat kami magkakapatid at maliliit pa sila bilang panganay, ako ang nag-aalaga sa kanila. Naranasan namin magtinda ng gulay, kalamansi, mga at iba pa, pandagdag sa pambaon. Isa lang din po akong simpleng estudyante na inaaral ang lahat ng mga leksyon at sinisikap na magkaroon ng mataas na marka. Dito po ako nag-kinder, grade 1 hanggang grade 5. Isang araw po nagkaroon ng pagsubok na kailangan kong maglipat ng school. Yun po yung sa Pahol. Dahil po nagkasakit yung lola ko at kailangan siya alagaan ng mama ko. Grade 5, section B po ako doon. Doon po ako nag-umpisang maging first honor. Sa maikling kwento po, bumalik po kami dito sa Karangkang at dito po ako napagtapos ng high school as valedictorian year 2004. Ito po yung daan, naging daan para makatungtong ako sa koleyo. Sabi nila, pag valedictorian ka daw ay pwedeng mag-apply sa scholar noon. At kinabahan nga po ako noon. At sinubukan ko, nag-exam at ayon nga sa tulong ni Lord, nakapasa ako bilang academic scholar sa Ateneo de Naga University. Dahil wala po kami sapat na pera, pinansyal, kahit scholar ay meron pa din binabayaran. Yung mga klase ko po, bumibili ng mga libro. Samantalang po ako, nagstay po ako sa library hanggang matapos yung assignment, proyekto. Pangarap ko po dati maging guro.
Tapos sabi nila daw magastos, eh, wala po kami extra pera noon. Talaga. Hanggat po kinuha ko na lang yung computer course. At natapos ko naman po. Salamat sa Panginoon. Pagkatapos ko po mag-aral, ay nakapagtrabaho agad ako sa Olonga po. At doon po ay contractual. Hanggang sa na-promote ng regular. Akala ka noon, sapat na ang sahod para makapagpatayo ng sariling bahay. Kasi wala po kaming bahay noon at palipat-lipat lang po kami dito. At yung sahod pala doon ay hindi pa pala sapat. Mahal ko po ang trabaho. Dumating ang pagkakataon na magtrabaho ko sa ibang bansa. Ayoko man sana dahil malalayo ako sa pamilya ko, pero hindi na ako nagdalawang isip na subukan ang oportunidad na to. Nag-try po ako. May mga tumulong at nakapunta po ako doon. Dahil sa mahal ko ang aking pamilya at marami akong pangarap, hindi ako nagdalawang isip na magsakripisyo para sa kanila. May halong saya at lungkot sa pakiramdam. Masaya dahil masaya ang pamilya ko at kahit papano, unti-unti namin naabot ang aming mga pangarap. Nakalungkot naman dahil minsan hindi ko sila makasama sa mga importanteng okasyon o sa araw-araw na pamumuhay. Salamat sa nakabagong teknolohiya at kahit malayo, pakiramdam ko, palagi lang akong andito sa kanila. Araw-araw po akong tumatawag dito bago matulog. Nag-umpisa ako sa simpleng trabaho abroad, dedikasyon at hard work. Tulad ng nag-aaral pa ako dito, ginagawa ko din ang best ko sa trabaho ko hanggat sa ma-promote ako bilang isang leader ng kumpanya. Sa ngayon, nagtatrabaho ako sa isang government company sa United Arab Emirates, isa sa pinakamalaking catering ng bansa bilang isang event and catering supervisor. Nililibot po namin yung 7 Emirates pag may events sa Dubai, Abu Dhabi, at iba pang, at naghahawak na rin po ako ng mga empleyado. Masaya po akong makapag-share ng karanasan sa kanila. Hindi ko man po natupad yung pangarap kong maging guro. Nagagawa ko pa naman po magturo, mag-share ng karanasan, magbigay ng positibong pananaw sa buhay. Sa pagkakaisa at pagtutulungan ng lahat, yung pangarap at yung mitiin ay natutupad. Kaya po sa mga kabataan, sa harapan ko ngayon, sa mga students, mga computers, sikapin niyo po makapagtapos ng pag-aaral dahil ito ang pinakamatibay na pundasyon ng buhay. Mangarap kayo, andyan si Lord gagabay palagi para matupad ang mga pangarap mo. Darating na ang araw na magkakatrabaho kayo, gawin niyo ang best niyo sa lahat. Maging inspirasyon sa bawat isa. Dumating man ang panahon ng tagumpay, huwag niyong kakalimutan ng iyong mga magulang. Sa lahat ng mga taong tumulong, maabot ang iyong pangarap. Mga mahal na magulang at guro, salamat po sa lahat ng sakripisyo, sa paggabay at pagmamahal. Hindi dahil sa inyo, wala din ako sa harapan niyo. Maraming salamat po at congratulations po sa atin. To show our gratitude to Ma'am April Zaina A. Sandoval, we would like to award a plaque of appreciation and token to her. A citation reads, Republic of the Philippines Department of Education, Region 5, Schools Division of Camarines Sur, Magarao District, Karangkang Elementary School, Karangkang, Magarao, Camarines Sur. Plaque of appreciation is hereby awarded to April Zaina A. Sandoval in grateful recognition of her valuable support and exemplary contribution as guest speaker during the Moving Up and Recognition Rides with the theme, Henerasyon ng Pagkakaisa, Kaagapay sa Bagong Pilipinas. Given this 14th day of April 2025 at Karangkang Elementary School, Karangkang, Magarao, Camarines Sur. Signed, Grace C. Cedilla, School Principal 1. Signed, Lydia B. Baringot, Public Schools District Supervisor. Balik ka lang, dalian mo. A round of applause, please.